Amen. I hope the song prepares our heart for the listening and the preaching of the Word of God. Amen. Are we happy this morning? Amen. Tayo po ba ay masaya at excited na makinig ng salita ng Diyos? Amen. Alright, tayo po ay dadako na po sa pinakamahalagang bahagi ng ating pagtitipon, ang pakikinig at paghahayag ng salita ng Diyos. Kaya tayo po ay lahat ay magsitayo at muli po nating i-welcome ang ating pong mahal na pastor to give us the Word of God. Palakpakan po natin, Pastor Rick Belmonte po. Amen. Please be seated. Pasensya na kayo. Kaya ako kayo pinupo para iinom lang ng tubig. Tapos pagkainom ko tayo na kayo. Pwede pang pakitayo po ulit at tayo po magbabasa ng ating Biblia. Lamentation chapter 3. Lamentation chapter 3. Right? Are you there? In verse 21. Okay, pakisundan na lang sa inyo mga Biblia. The Bible says, "This I recall to my mind, therefore have I hope. It is the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness." Tayo po isandalig pumigit at manalangin dakilang Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Muli po ay napupuri kami at nagpapasalamat sa umagang ito na muli niyo po kaming binigyan ng kalayaan para kami po ay makatuto sa pag-aaral po namin ng iyong mga banal na salita. Ay po ay napatuloy po ay pangunahan. Bigyan mo po kami ng bukas na puso at isipan. Patuloy na maging handang sisidlan ng mga banal na salita. Kayo po, O Diyos, ang magpaliwanag po sa kalagitnaan po namin. Gamitin mo lamang po ang bibig. Kayo po, O Diyos, ang magsalita. At abutin mo po ang pangangailangan ng bawat isa sa amin. At ganoon din po, Panginoon Diyos, ang aming mga kapatiran na sa kanilang tahanan sa virtual, Panginoon Diyos. Pagpalain po sila ng iyong mga salita. Huwag niyo hayaan na magkaroon ng interference ang signal. Sa ganoon ay hindi makarating ng maayos ay po sa kanila. Tulungan niyo po maging maliwanag po, malinaw po ang inyong mga salita para maabot ang pangangailangan po ng bawat isa sa amin. Palain mo po ang gawain sa Taguig, sa pangunguna ng ayang pastor. Hindi po ang sa San Pedro, sa pangunguna ng Pastor Ed, at ang iba't ibang churches na galing po sa aming mother churches na ito'y patuloy pong pagpalain at gamitin mo po bawat preacher, bawat pastor para maabot ang pangangailangan ng mga tao sa paligid po namin, sa kanya-kanya po namin area of responsibilities. Binabalik po namin ang kaluwalhatian po sa inyo. At patawad muli sa bawat pagkakasala at pagkukulang po namin. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, please be seated. Alright, I hope you're ready. Okay, brother, dito ka sa gitna, dito, sa tabi. Tabihan mo yung idol mo. Yan, para nakaharap ka sa akin, huwag ka tabingi. Kasi nadidistract sila, nadidistract sila eh. Ako, okay lang magkitaan tayo. Kaya, please, ushers, wag niyo pa upuan ito. Para to sa usher. Para kayo ang nakakakita ng kailangan ng, no? Please, help me out. Walang upo dyan, huwag nyo nang lagyan ng upuan para walang nakatagilid. Pinalagyan ko yan ng upuan para sa ushers.
para makita nyo yung pangangailangan ng congregation. I hope nagkaunawaan po tayo. Right, kailangan na po talaga nating ng bagong microphone saka bagong operator. Kailangan po natin. Maayos po yung operator natin, problema lang talaga yung yung ating microphone, no? Kaya kung meron kayong mga lumang microphone sa bahay nyo na ginagamit nyo lang naman pang video, okay? Dalhin nyo na lang po dito, magagamit pa ng Panginoon yan. No? Tama na yung pagbibideo ko na yan. Di Pastor, Christian song naman kinakanta po namin sa video ko. Wow. Ito problema ko, paulit-ulit na, masakit na ngayon lalamunan ko, paulit-ulit pa ako nagsasalita. Tinitipid ko na nga yung aking boses. Awa na po kayo sa amin, kayo mga nandyan sa virtual, kung meron kayong microphone dyan. Dito kasi wala eh. Dyan sa inyo meron. No? Sabihin nyo lang kung saan. Kahit sa Amerika pa po yan, pasusundo po namin yan. Ano po? So, mga bago pong bili yan eh. Wala pang 6 months ang alam ko eh. Mga bago. O sabi mo ng 1 year. Kaya lang na-expire na po talaga. Good for 6 months lang po ito. Kaya panalangin natin makabili tayo ng hindi made in China. Yung maayos na, ang tawag yan mixer. Kailangan natin ng mixer. Please pray for that. Have us pray. Okay, itong Book of Lamentation, binasa natin, ay sinulat to ni Jeremiah. Sinulat niya to para sa mga anak ng Diyos during those times. Para sa sa bansang Juda or Israel. At ang purpose nito is to teach those people that to disobey God is to invite disaster. Ituro niya sa mga tao ng Diyos na yung hindi pagsunod sa Diyos ay pag-iimbita ng disaster sa buhay nila. And to show them also that God suffers when His people suffer. Gusto ni paunawa ni Jeremiah na tuwing sila ay magsasuffer, yung Diyos ay nagsasuffer din. And for 40 years, si Jeremiah ay naglingkod as God's spokesperson. Spokesman siya ng Judah. And throughout his life, siya ay nakatayo na nag-iisa and trying to preach. He keep on preaching the word of God, the word of God, and declaring that the God's message of judgment. Merong paparating na judgment because of their disobedience. They had been destroyed by Babylon, and they were killed. Those people were killed, tortured, and eventually they taken captive sa bansang Babylon. No? Inoppress sila during those times ng Babylonian Empire.
and because of their disobedience to God. Dahil sa kanilang pagsuway sa Diyos, dumating sila doon sa ganung kalagayan. That's why Jeremiah mourned for God's people. Kaya nasulat itong lamentation. Siya'y nagmumourn sa mga tao ng Diyos. Paanong nakikita niya, kung paanong siya, nakikita niya yung mangyayari sa Judah, sa mga tao ng Diyos, bago pa mangyari. Meron na siyang propesya, ganito ang mangyayari, and he keep on reminding God's people na ganito ang mangyayari. You need to repent. Go back to God. Turn your back from the word and go back to God. Kaya nga tinaguri ang weeping prophet si Jeremiah. Sulat itong lamentation. Are you listening? Paulit-ulit, nangangaral ng salita ng Diyos si Jeremiah. He is even weeping. Siya'y nagtatangis, siya'y nagmumourn dahil sa katigasan ng ulo ng mga kapwa niya, tao ng Diyos. Yung book na ito, na sinulat ni Jeremiah, Book of Jeremiah, at itong Book of Lamentation, parehas na sinulat ni Jeremiah. At ito'y nakafocus lamang sa isang bagay. Ito'y yung destruction ng Jerusalem. Yung Jeremiah, the Book of Jeremiah, is nagsasabi, nagpipredict ng mga mangyayari sa bansang Judah. While the Book of Lamentation ay nakatingin, naglulook back doon sa destruction na nangyari sa Jerusalem. Kaya Lamentation is a dirge. Ibig sabihin nun, a song of hymn of grief. Or a funeral song. Ito'y funeral song na isinulat ni Jeremiah for the fallen city of Jerusalem. Kaya nga kung babasahin natin from verse 1, basahin natin ng buo yung Lamentation chapter 3. From verse 1. Pakasundan na lang sa inyo mga Biblia. Sabi ni Jeremiah, I am the man that had seen affliction by the rod of his wrath. He had led me and brought me into darkness, but not into light. Surely against me is he turned. He turned his hand against me all the day. My flesh and my skin had he made old, and had broken my bones. He had builded against me and compassed me with gall and travail. He had set me in dark places as they that be dead of old. He had hedged me about that I cannot get out. He hath made my chain heavy. Also when I cry and I shout, he shouted out my prayer.
He hath enclosed my ways with hewn stone. He hath made my path crooked. He was unto me as a bear lying in wait, and as a lion in secret places. He hath turned aside my ways and pulled me in pieces. He hath made me desolate. He hath bent his bow and set me at a mark of the arrow, and hath caused the arrows of his quiver to enter into my reins. I was a derision to all my people and their songs all the day. He had filled me with bitterness. He had made me drunken with wormwood. He had also broken my teeth with gravel stones. He had covered me with ashes. And thou hast removed my soul far off my peace, I forgot prosperity. And I said, my strength and my hope is perished from the Lord. Remembering mine affliction and my misery, the wormwood and the gall. My soul had them still in remembrance and is humbled in me. Pakikita natin sa mga talatang ito kung paanong ini-illustrate ni Jeremiah yung klase ng affliction na nararanasan niya kasama ng mga tao ng Diyos. And almost hopeless. For 40 years, he kept on preaching the word of God and nobody listened to him. Walang nakikinig. Kaya dumating sa punto na sila ay pumunta sa judgment day. Pinabayaan ng Diyos na sila ay i-afflict ng mga kaaway ng Diyos. Because of their disobedience to God. Ganun kasi katigas ang ulo ng mga tao ng Diyos back in those days. Papakitaan ng mabuti ng Diyos, bibigyan ng pagpapala ng Diyos, at pagkatapos makabangon, maayos ang buhay, and then babalik na naman sa sanglibutan. Paulit-ulit na lang. At kaya paulit-ulit din ang kanilang destruction. Paulit-ulit ang pagtanggap nila ng punishment mula sa Diyos. At sa panahon ni Jeremiah, halos mawala na siya ng pag-asa. That's why he is grieving. Is grieving for the people of God. Pero sabi niya sa verse 21, this I recall to my mind, therefore have I hope. This I recall to my mind, or simply means, this I remember. Naalala ko na. That's why I want to talk to you on the subject, always remember. Sabi niya, this I recall to my mind, therefore have I hope. There is always hope in the midst of affliction. Amen? You might suffering today an affliction or troubles or problems. Maybe as a result of our disobedience to God, or maybe it's some kind of trial like Job. Ano mga affliction ang dinadanas natin ngayon? Ito man ay bunga ng ating pagsuway. Ito ay bunga ng pagsubok ng Diyos sa atin. But I want to tell you this morning, always remember. Always remember that there is hope in the midst of affliction. Always remember. This I recall to my mind. Sabi ni Jeremiah, ito ang naalala ko. That's why naalala ko, merong pa palang pag-asa. Amen? Always remember, number one, the Lord's mercies. Sabi niya, it is the Lord's mercies. It is only the Lord's mercies. Ibig sabihin ng mercies, mercy means kindness. Para sa pinakamadaling maunawaan, yung mercy ng Diyos, it is not receiving what we deserve.
Sabi yan, it is the Lord's mercies that we are not consumed. Dahil lang sa habag ng Diyos na hindi pa tayo tapos. Na hindi pa tayo namamatay, hindi pa finish ang Diyos sa atin. Amen? Kaya tayo buhay hanggang ngayon, it's because of the Lord's mercies. Amen? And there is still hope in the midst of affliction. In spite of our hard-headedness, in spite of our disobedience to God, yet they were not just consumed. The people of God back then were not consumed. Sa kabila ng kanilang katigasan ng ulo at hindi pagsunod sa instruction ng Diyos, hindi pa rin sila pinapatay ng Diyos. Naalala nyo, yung panahon na napuno ang Diyos sa mga Israelites back in the wilderness, na pinagpapatay niya yung 20 years old up, they were consumed. Why? Because of their disobedience. Pero ito nagsasabi si Jeremiah, it is the Lord's mercies that we are not consumed. Amen? Yan ay habag lang ng Diyos kung bakit naririto pa tayo hanggang ngayon ay buhay tayo sa katabila ng katigasan ng ulo natin. Pabalik-balik tayo sa sanglibutan. Papunta tayo sa sanglibutan 1 taon. Babalik sa church ng 6 months. Babalik ulit 2 taon sa sanglibutan. Babalik ulit sa church ng 3 months. Pabalik-balik lang tayo. Dahil sa katigasan ng ating ulo. Amen. Ganyan yung nangyari sa mga tao ng Diyos. But remember, we're also the people of God. Diba? Parang hindi kayo nahiniwala doon. Mga tao po tayo ng Diyos. Buhat nung tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo in John chapter 1 verse 12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. Even to them that believe on His name. Buhat nung tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo sa buhay natin bilang tagapagligtas, tayo pinagkalooban ng Diyos na magkaroon ng karapatang maging anak ng Diyos. Anak po tayo ng Diyos, tao tayo ng Diyos ngayon, and yet napakaraming tao ng Diyos hanggang sa ngayon ay matitigas ang ulo katulad din ng mga tao ng Diyos in the Old Testament. Amen. In spite of our disobedience, in spite of our hard-headed disobedience from the Word of God, and yet we are not consumed. Amen. We're still alive. Amen. That's because of God's mercies. It is the Lord's mercies that we are not consumed. Sa kabila ng paulit-ulit na kasalanan sa ating buhay, hindi pa tayo kinukuha ng Diyos. Amen? Father, sa kabila ng paulit-ulit nating kasalanan, sa kabila ng paulit-ulit nating hindi pagsunod sa salita ng Diyos, hindi pa rin tayo kinukuha ng Diyos. Amen? Sa kabila na alam na natin kung ano yung instruction ng Diyos, hindi pa rin natin sinusunod. Lalo na sa larangan ng pagbibigay, hirap na hirap tayong magbigay sa Panginoon. Amen? Marunong tayong magbigay, yes, I do believe that. Pero nahihirapan tayong magbigay ng tama sa Panginoon. Amen? Iba kasi yung pagbibigay at pagbibigay ng tama. Amen? Alam mo, pag pagbibigay ang usapan, tahimik talaga tayo. But let me remind you, it is the Lord's mercies that we are not consumed.
Kaya hindi pa tayo, kung nung naligtas tayo, kung ang purpose lang ng Diyos ay maligtas tayo, pagkatapos natin maligtas, iuwi na tayo sa langit. Pero hindi, kaya tayo buhay, hindi pa tayo nakukonsume. It's because of the Lord's mercy. May ibig sabihin, meron pang itinuturo ang Diyos sa atin. Kinakailangan pa nating lumago. We need to mag-involve tayo para magkaroon tayo ng momentum of growth. Kinakailangan nating lumago. So kung pag lumago tayo, magiging kagamit-gamit tayo sa gawain ng Panginoon. Ang church na ito'y kailangan ng mga manggagawa, ng manggagawa, hindi lang manggagawa, mga faithful giver. This is a growing church. Mag-involve tayo sa lumalagong gawain ng Diyos. Ang pangunahin ng trabaho ng Diyos na ito ay mag-aakay ng kaluluwa. Dahil maraming kaluluwang mapapahamak sa impyerno kahit saan ka pumaroon. And yet tayo mas magaling pa tayong magbigay dun sa mga fundraising ng sanglibutan. Amen. Mas magaling pa tayo magbigay. Pag kami nagbenta sa atin ng ticket, bili tayo. Bakit? Kasi gusto natin manalo. Pag may humingi ng abuloy, kung hindi man natin kailangan, bibigyan natin. Oh, we're all generous. Amen. Pero pagdating sa gawain ng Panginoon, nag-iisip tayo, tama bang magbigay ng 10%? Samantalang utos ni dating daan ni Eli, hindi naman dapat magbigay ng ikapo. So, sinong pinaniniwalaan mo, yung Biblia o si Eli? Dapat Biblia. Tayo, ang church na ito ay naniniwala sa 10%. Kasi in the first place, wala pa yung law ni Moses. Yung tao ng Diyos ay nagbibigay na ng 10% of their income. Pag sinabing tithes is first 10%, hindi last 10%. Amen. Yung first, kumita ako ng 100, yung 10 piso ay sa Panginoon ito, itatabi ko to, ito para sa Panginoon. Yun yung 10%. First 10th. Hindi last 10th. Ang ginagawa natin, ginagastos muna natin yung 90, at pag may natirang 10, ito sa Panginoon. Last 10th, yun yung tithe. Kaya minsan tuloy pagka nabawasan ng piso, kulang na yung tithes mo. Naniniwala naman tayo sa Diyos, naniniwala naman tayo sa salita ng Diyos, pero meron tayong selective memories. Pag hindi pabor sa atin, hindi natin lagi inaalala. Pero pagkaligtasan ng pinag-usapan, gustong-gusto nating pag-usapan ito, natutuwa tayong pag-usapan ito, dahil ayaw nating pumunta sa impyerno. Amen. Pero pag-usapang bigay na, ayaw natin yun. Amen. Nahihirapan tayo. But salamat sa Panginoon, it is the Lord's mercies that we are not consumed. Kaya habang mayroon kang buhay ngayon, may pag-asa ka pang lumago sa iyong pananampalataya. Mas magandang lumago tayo sa tamang pananampalataya kaysa panghawakan na lang natin yung maling pananampalataya. Ang church po ito may puso sa mga kaluluwa ng tao. Amen. Wala pong nakakahinayang magbigay para sa gawain ng Panginoon. Dahil ang gawain ito, ang mga tao dito ay ginagamit ng Panginoon para sa ibang mga tao. Amen. Pero may mga Kristiyano, even Christians, marami pa mga Kristiyano, mas gusto nilang tumulong dun sa mga, tawag dyan. Ano yan? Doon sa pinupondohan? Charity, yeah. Mas gusto nila magbigay doon sa mga charity. Bibigay nila yung pera sa charity at may tutulungan ng isang tao para sa kanyang karamdaman. Pero tanungin mo yung natulungan niya na pagalingin sa kanyang karamdaman. Gumaling sa sakit na cancer. Pero tanungin mo, pag ikaw ba namatay, tiyak mong pupunta ka sa langit? Hindi pa rin.
Para saan yung tulong mo? Pinagaling mo yung kanyang physical na katawan, pero yung kanyang kaluluwa pupunta rin sa impyerno. Anong sense, kapatid? Hindi ba napakahalagang tulong na maibigay natin sa tao yung pangangailangan niyang pang-spiritual? Kaya kung magbibigay ka na rin lang, gusto mo rin lang magbigay para sa mga tao. Magbigay ka dun sa gawain ng Panginoon na iginagamit para sa mga tao. Amen. Huwag po tayong manghihinayang doon. Pero kahit ganun man sa katigasan man ang ulo natin, hindi man tayo naniniwala dyan ngayon. Ha? Hindi dahil hindi ka able, kundi para bagang nagdadalawang isip ka, totoo kaya o hindi. Kapatid, sabi ng Biblia, mangyayari sa iyo ang ayon sa iyong pananampalataya. Kung ano yung pananampalataya mo, yun ka. Salamat sa Panginoon. It is only because of the Lord's mercies that we are not consumed. Amen. Sa kabila ng paulit-ulit natin, sinasadyang kasalanan. Hindi, alam mo ba, pag sinabing sinasadyang kasalanan, ang description ng Biblia doon is transgression. Pag tinawag ng transgression, ito yung alam mo ng tama pero nagtatransgress ka pa rin, hindi mo pa rin sinusunod. Amen? Tinatanong mo pa rin, tama bang pumunta sa simbahan? Tama bang magsimba pag linggo? Hindi ko naman sinabing mali na nandiyan ka sa live streaming. Lalo na kung pilay ka, hindi makapumunta sa church. Ha? Ano, gusto mong pilayin ka muna ng Panginoon para kahit hindi ka na pumunta sa church? Pero kung able naman tayo, malakas pa tayo sa kalabaw, nakakapagtrabaho pa tayo, nagagawa pa natin pumunta kung kahit saan, inya pagpunta sa church, hirap na hirap, ihakbang yung ating mga good night. What's wrong with your questions? Ha? But it is the Lord's mercies that we are not consumed. Hindi pagpunta pa lang sa church, issue na. Kung pagpunta pa lang sa church every Sunday, every Thursday, may issue na sa atin, nahihirapan na tayong humakbang. How much more yung pera natin? Bibigay mo pa kaya natin sa church? Kita mo, pag nag-backslide yung isang Kristiyano, kasama yung pera niya, di ba? Kung ilang buwan, ilang taon siyang hindi magsisimba, ilang taon din siyang walang ibinigay na tithes and offering sa church. Kaya paano hindi tayo makakatanggap ng curse sa Panginoon? Kung hindi naman tayo sumusunod sa salita ng Panginoon consistently. Amen. Pero yan ay habag ng Diyos sa atin hanggang ngayon, buhay pa rin tayo. Amen. Sa kabila ng ABS-CBN. Yung ABS-CBN sarado na. Pero yung ABS-CBN sa'yo, tatay, nandyan pa rin. Alak, babae, sugar, sigarilyo, kabaret, bar, nightclub. Yan yung bisyo ng lalaki. ABS-CBN. Ay, pastor, wala na ako niyan. Isa na lang po nandun. Wala na pong A, wala na pong B, wala na po CBN, wala na po yun. S na lang. Ay, wala na po lahat talaga yun. Wala na po, pastor. Salamat naman. Pero wala ka pa rin sa church. May problema ka pa rin, kapatid. Maliwanag naman yung instruction Do not forsake
the assembling of ourselves. Huwag mong pababayaan yung pagtitipon. Nawala na nga yung ABS-CBN, kasama mo nang nagsara. Okay na. Hindi ka pa rin makapagsimba. Hala. Oh. May natitira pa rin. But it is only the Lord's mercy that we are not consumed. Fathers, sa kabila ng katigasan ng ulo mo, binabaliwala mo yung salita ng Diyos, kaya paulit-ulit ka sa kasalanan, paulit-ulit kang nag-uumbag ng misis mo, paulit-ulit mong sinasaktan yung misis mo, emotionally, physically. But it is the Lord's mercies that you are not consumed. Mayroong pang nakikitang pag-asa ang Diyos sa atin. Gusto ng Diyos na gamitin pa tayo sa kanyang gawain in the future. Amen. Kayo rin naman mga nanay, sa kabila ng paulit-ulit ng instructions sa inyo ng salita ng Diyos, biro hanggang ngayon, hindi mo pa rin pinapaalmusal yung mister. Ang lakas. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin pinapaalmusal. Grabe naman. Wala tayong magagawa. Lalaki Bawi-bawi lang yan. It is the Lord's mercy that we are not consumed. Sa kabila ng hindi natin pagsunod sa salita ng Diyos. Okay ka naman sana pagka nag-prepare ng pagkain, prepare ka ng pagkain bago dumating yung mister mo. Ayos naman sana As pakakainin, minsan hubaran pa ng sapatos, napakasi. Minsan nandiyan na kaagad yung kape, naghubad pa lang ng sapatos. Napaka-sweet, salamat sa Panginoon. Napaka-sweet mo sa mister mo. Wag lang atake yung talangka sa utak mo. Kasi pag inatake ng talangka, ayun na. Wala kang pakialam. Dumating man o umalis yung mister mo. Diba? At siyempre, ayaw mo nga, naiinis ka nga sa mister mo Kaya yung ayaw ng mister mo, yun ang gagawin mo. Ayaw ng mister mo mag-ML. Pero pinapakita mo pa sa kanya, nag-ML ka, nag-i-enjoy ka kaka-ML, Hindi mo siya pinapansin, kahit hindi kumain, galing sa trabaho. Amen. Kaya naman, dahil sa insecurities mo, wife, yung asawa mo na gusto maghanap buhay, talaga namang sincerely gusto maghanap buhay, pero napag-iisipan mo pa rin na masama. Kaya bagay talaga, huwag ka mag-aasawa ng ganun, Yun, dapat panalangin yung mamatay na to. Nag-asa-asawa ka ng magandang lalaki, tapos magsiselos ka. Dapat tumanap ka na lang ng pangit. Ganun pa rin daw, kahit pangit Yung pangit na pagkamalan niyang gwapo siya. Kaya pinili na nga yung pangit. Ang dami nag-iisip na pangit ang pipiliin. Di nagkasama-sama sila. Naniwala sila kay Andrew E. Humili ka ng pangit at ibigin mong tunay. Napahamak lalo kasi sa dami ng babae, nag-isip ng puro pangit. Ayun, nakakita sila ng isang pangit, pinag-aagawan na.
Mrs., makinig ka. Tama na yung usapang hindi ka lalago. No? Tama na yung para kang adik. Tamang hinala. Huwag lang may kausap na ibang babae yung mister mo, pag-isipan mo, sino yun? Pag mayroon ka nakitang ibang number sa cellphone or sa kanyang messenger, sino yung nag-like sa'yo? Sino yung nag-approve? Lahat na lang pati approve, nakita mo. Ha? Mano bang wag kang makialam ng cellphone ng mister mo? You better mind your own business. And besides, marami kang trabaho sa bahay para maasikaso mo pa yan. Hayaan mo, ganap buhay yung mister mo. Hayaan mo, ibigay mo yung 100% na tiwala mo sa kanya. At pag nagloko pa yan, problema niya na yun. Bakit mo i-stressin yung sarili mo sa bagay na tamang hinala pa lang? Ha? Parang adik. Ang alam ko, adik ka sa ML. Di ba? Yung karamihan sa inyo dati adik sa ML. Pero ngayon, yung iba adik pa rin. Pero yung iba wala na-overcome na nila. Tanong mo si Father Angelo. Ang ganda ng kanyang computer. In-upgrade niya yun talaga dahil pang ML yan eh. Ano, totoo yun. Di ba, Father Angelo? Oh. High-tech yung kanyang computer. At nabalitaan ko, napanaginipan ko nga, do-donate niya yun dito sa church eh. Panaginip lang po yun. Huwag mo niyo kayo magano. Nanaginip lang po ako, hindi ko pa sigurado yun. Panalangin niyo na lang, malay niyo. Malay niyo, paglabas ng lalaki niyang anak, di ba? Kaya, wife, sabi ko nga, gawin lang natin yung ating kanya-kanyang responsibility. Huwag mong tapakan yung responsibility ng iyong asawa. Gawin mo lang yung sayo. Just do your part. Submit to your own husband. In everything. Sabi ng Biblia, in everything. Sa lahat. Huwag kang magre-reserve sa sarili mo. Sabi mo, hindi, alam mo, mali talaga. Ibigay natin yung buong pagmamahal natin sa asawa natin. Huwag pakinggan to. Sabi niya, hindi, mali talaga ibigay ko lahat ng, alam mo, pag wala sa Panginoon niya na pangasawa mo, talagang hindi mo maibibigay lahat. Pero kung alam mo naman na nasa Panginoon na yung asawa mo, bakit hindi mo maibigay lahat? Ba't nagre-reserve ka pa rin? Pastor, nagdududa talaga ako dyan kasi baka sinasabi niya nasa church siya tapos wala naman pala. Ano, kinakailangan mo pang bumili ng blender? Para padala mo sa mister mo kung nasaan siya nandun, ipapakita. Piruin mo yung kahit pahihirapan mo yung asawa mo, kahit saan siya pumunta, may dalang blender. Amen. Tama na. It's high time to grow. Kaya paulit-ulit lang tayo, pabalik lang tayo sa ordineta. Hindi tayo makausad. Dahil sa ating pagka-addict. Tamang hinala. Tama na yung tamang hinala. Wife. Amen. Just do your responsibility. Masama man loob mo, o hindi, o galit ka man, just do your part. And naalala ko yung testimony ni Ma'am Lerma na kahit mag-away sila ni Pastor Hill, iyak na lang siya pero nagpa-plancha pa rin siya ng damit ni Pastor Hill. Naglalaba pa rin siya, nagluluto pa rin siya. Ginagawa niya pa rin yung responsibility niya. Pero kayong mga misis kayo, pagka nainis kayo sa mister niyo, lahat hindi niyo na ginagawa. Anong sasabi? Anong prinsipyo mo? Bahala ka sa buhay mo. Manigas ka. Diba? Ganyan ang ugali ng mga misis ngayon. But take it. Kuhanin mo yun, yung testimony na yun,
Lerma at salamat sa Panginoon, bago namatay si Ma'am Lerma ay naipasa niya yung kay Ma'am Tang. Ha? Kaya kahit papano, nung siya'y able pang magtrabaho, ginagawa niya lahat, kahit masama ang loob niya, kahit nag-aaway kami. Hindi naman porque, pastor, hindi na marunong makipag-away. In fact, kahapon nakipag-away nga ako dyan. Biruin mo yung ating PLDT nawala. Pero bago umakyat, sabi ko, please, dahan-dahan. Kasi tuwing may aakyat dyan, nawawalan kami ng internet. Ayun nga, nawalan na nga. Sabi ko, huwag kang aalis hanggat hindi nakakabit na. Ay, hindi po pwede kasi hindi po namin trabaho. Kapatid, winarningan na kita. Winarningan kita bago ka umakyat. Hindi nagdahan-dahan, hindi ka nagdahan-dahan. Sinundan kita. Pag akyat niyang gano'n, nandun yung mga wire, ginanon niya lang. Oh. Sabi ko, nakita kita. Kaya, gawin mo na. Kasi nangyari na yan before. Hindi ko pinaalis yung gumawa niyan hanggat hindi naayos. Ayos mo yan, pakiusap lang. Naayos naman. Maayos yung isa kausap, ginawa niya. Pero yung isa, maangas. Kristiyano rin daw siya. Nung sineshiran ko na, yung isa nagpa-share eh. Pero yung isa, hindi, Kristiyano rin ako. Kaya, minsan na, kahit wala sa ayos, ipaglalaban natin. Yung tao, kahit na wala siya sa katuwiran, ipaglalaban niya. Alam mo kung bakit? Narinig nila yung prinsipyo na sa programa sa television, pag may katuwiran, ipaglaban mo. Mali yun. Hindi totoo yun. Mali yung pag may katuwiran, ipaglaban mo. Hindi, mali yun. Ha? Pag katotohanan, pwede mong ipaglaban. Pero kung katuwiran lang, hindi mo siguradong tama yung katuwiran mo. Pero kung totoo, ipaglaban mo. Ayun yung pinaglalaban ko kahapon. Pero di ako nakipag-away. May na-solve ako. Kasi yung kinabitan doon, isinasalo sila. Pasensya na po. Sorry, hindi kayo ang kausap ko. Hindi kayo may problema rito sila. Kaya nung natapos kayo mag-usap, kinausap ko sila. Sabi nila, atin sila. Hindi ko lang nasundo siguro. No? Gusto nilang i-pacify yung kala nila nagagalit ako, parang sila hindi kayo may kasalanan. Sila talaga. Pero naayos naman. Sabi ko, di ba, naayos naman. Kasi hindi naman natin kinakailangan pag-awayan yan. Sinasabi ko naman sa inyo, facts na yun eh. No. Hindi natin kinakailangan pag-awayan yan. Kaya salamat sa Panginoon. Kung nagkataon, wala tayong internet ngayon. Kaya pag nakita niyo may umakyat dyan, sabihin niyo lang po kaagad kung sino nandito kung sakaling wala ako dito. So, huwag pa aalisin hanggat hindi maayos yung internet natin. Ganun po palagi. Subok na po namin yan. Kaya, hindi tayo nakikipag-away. Wife, huwag kang makipag-away. Hindi ka naman inaaway ng mister mo eh. Huwag kang makipag-away. Of course, mister, huwag ka rin makipag-away sa misis mo. Gawin mo pa rin yung responsibility mo. Gawin natin yung ating responsibility sa kabila ng anumang problema meron tayo. Amen. Wag tayo magpagoyo sa diablo. Para lang masatisfy mo yung galit mo, hindi ka nakikilos. Pababayaan mo na lahat ng responsibility mo. And which is wrong. I-set natin sa mind natin, kailangan ko magkaroon ng pinakamataas na sense of responsibility. Bakit? Kristiyano na ako. Amen. Tao na ako ng Diyos. And it's because the Lord's mercies that I'm still alive. Diba? Kaya kabuhay ngayon kasi yan ay habag lang ng Diyos sa atin. Sa kabila ng marami nating paulit-ulit na kasalanan. Amen. Huwag naman, misis, na pag nainis ka sa mister mo, iiwanan mo. Responsibility mo. Minsan pupunta ka pa sa barkada mo, pupunta ka pa sa inuman, anong matutulong sa'yo noon? Makakatanggap ka pa ng magandang counsel?
Pag may problema, dapat alam mo kung kanino ka lalapit para makakatulong sa'yo, ma-recover yung iyong nawawalang temper. Amen? Dapat alam mo kung saan ka lalapit. Where there is a multitude of counselor, there is safety. Safety is victory. Gusto mong maging mapagtagumpay sa iyong pamilya? Makinig ka sa godly counselors. Amen. Huwag mong pupunta sa mga barkada mong manginginom. Huwag mong pupuntahan yung mga dati mong barkadang adik sa sugal, adik sa ML, adik sa TikTok. Huwag. Kasi yun ang gagawin mo. Kung anong ginagawa ng kasama mo, yun ka. Amen. So I hope naunawaan niyo po yung pinag-uusapan natin. Always remember the Lord's mercy. It is only the Lord's mercies that we are not consumed. The second thing is, remember not only the Lord's mercies, but also the Lord's compassion. It is the Lord's mercies that we are not consumed because His compassion fail not. Ano ibig sabihin ng compassion? It means a tender love. Tender love of God. It is expressing of a softer emotion, fond or considerate. And God's compassion never fails. Alam niyo ba yun? His compassion, sabi ni Jeremiah, His compassions fail not. Hindi nag-fail yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Kung ang Diyos ay kaya niyang ipakita yung kanyang compassion sa atin, ano pa ang hindi niya kayang ibigay sa atin? Kung binigay na ng Diyos yung tamang pagmamahal, yung wagas na pagmamahal sa atin, ano pa ang hindi niya kayang ibigay sa atin? But God commended His love towards us, and yet while we were yet sinners, Christ died for us. It is the Lord's compassion. Na pag-ibig ng Diyos dahil sa pag-ibig ng Diyos. Nang tayo'y makasalanan pa, ang Panginoong Jesucristo ay namatay para sa atin. Amen. Ang Panginoon ang namatay, nagbayad ng ating kasalanan. Bagamat tayo ang karapat-dapat na tumanggap ng kamatayan. But because of the Lord's mercies and compassion, nandito tayo ngayon. Merong buhay. At kung naibigay ng Diyos yung kanyang buhay para sa atin, ano pa ang hindi niya kayang ibigay para sa atin? Kaya nga kung minsan, kahit meron tayong pagkukulang, yung Diyos alam niya yung ating kakulangan. At willing ang Diyos na ipuno palagi sa atin yung ating pagkukulang. Hindi lang maibigay, hindi lang mai-pour out sa atin yung blessing ng Diyos na sinasabi ng Biblia na siksik, liglit, at umapaw. Hindi lang mai-pour out sa atin dahil sa katigasan ng ating mga ulo. But always remember God's mercies and compassion. In Matthew chapter 15, tingnan nyo. Sabi sa verse 32, Then Jesus called His disciples unto Him and said, I have compassion on the multitude, because they continue with me now 3 days, and have nothing to eat. And I will not send them away fasting, lest they faint in the way. Naunawaan niyo ba yung compassion ng Panginoon?
Na yung mga multitudes na sumusunod sa Kanya for 3 days, naalala ng Panginoon, alam niya na yung mga tao na yun ay nagugutom. Bakit ang Panginoong Jesucristo mismo, na habang siya'y nasa katawang tao, ay nararamdaman niya yung gutom? Kaya naunawaan niya yung gutom ng mga tao. Kaya sabi niya, hindi ko sila hayaang umuwi na wala silang kinain. O wala silang kakainin. Naalala na unawaan niyo ba mga kapatid? Because of God's compassion, dahil sa pag-ibig, pag-ibig ng Diyos sa atin, minsan sa kabila ng, minsan parang wala na. Wala nang laman yung bigasan. Wala tayong pagkain mamaya. Wala na tayong iluluto. But because of God's compassion, makikita mo maya-maya meron na lang magbibigay sa'yo. Magbibigay sa iyo ng bigas, magbibigay sa iyo ng ulam. Because of God's compassion. Gumagamit lang ang Diyos ng tamang tao para sa atin. Pero wag mong isipin na gagamit ang Diyos ng manunugal para sa iyo. O pababayaan ng Diyos na manalo ka sa loto at wedding. Kung hanggang ngayon naniniwala ka pa rin dyan, kapatid, hindi ka pagpapalain ng Diyos. Ha? Gumagamit ang Diyos ng tamang tao para sa pangangailangan ng kanya mga tao. Of course, gagamit siya even the unbelievers. Ha? Tulad ng kapanahunan ni Elijah. Ha? Gumagamit ng mga hindi tao ng Diyos para lang kumain ng kanyang tao. Ha? Tumain yung kanyang mga anak. Kaya naunawaan nyo, yung ating pangangailangan, alam na ng Diyos. Bago pa tayo yung mga ilangan, alam na ng Diyos yung ating magiging pangangailangan. Kaya nga ang susi, binigay na sa atin, call unto me and I will answer thee. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. And I will show you great things na yung mga dakilang bagay na hindi mo lubos akalain na mangyayari. It is the Lord's compassion. And His compassion failed not. Amen? Hindi nagbabago yung compassion ng Diyos sa atin. Ano mang suliranin meron tayo ngayon, hindi nagbabago yung compassion ng Diyos sa atin. Amen? Alam niya yung kailangan natin. Just like these multitudes. Nagkaroon ng compassion ng Diyos. Alam niya ang pangangailangan ng multitudes. Alam niya yung pangangailangan ng mga anak ng Diyos. And He is more than willing to give. Ibigay yung ating pangangailangan. Kaya huwag tayong mag-aalala. No? Always remember God's compassion. Huwag yung alam mo, karamihang mga babae, masyadong kayong maalalahanin kung ano ang kakainin, anong susuotin, ano ang ganito. Maraming issues of life na inyong nagbibigay ng stress sa inyo. Why don't you always remember God's compassion? Amen? Na sinasabi ng Panginoon, bago ka po humingi, alam niya na yung kailangan mo. Amen. Kaya bago tayo lumapit sa Bombay, sa Panginoon muna. Amen? Isa na una tayong lumapit sa tao kaysa sa Diyos. Nakakalimutan natin yung compassion ng Diyos. It is the mercies and compassions of God. Never fails. Jesus never fails. Amen? He never fails. He never fail you. He never fail us. Hindi niya po tayo pababayaan. Amen? I hope meron po tayong natatandaan sa pinag-uusapan natin. Ano ang pinag-uusapan natin? Always remember. Pag nakalimutan nyo pa yung the word remember, pag nakalimutan mo
yung ating pinag-uusapan, always remember. Anong dapat mong ma-remember? Number 1, the Lord's mercy. Number 2, the Lord's compassion. It is the Lord's mercies that we are not consumed. Hanggang ngayon, buhay tayo. It is the Lord's compassions because His compassions fail not. Hindi nagmamaliw yung compassion ng Diyos. Tayo minsan nagmamaliw Ibig sabihin, lumilipas. Nananawa tayong gawin yung bagay na dati nating ginagawa, nagsasawa tayo. Nagsasawa tayo minsan mag-soul winning, nagsasawa tayo minsan magbigay, nagsasawa tayong paglingkuran minsan yung asawa natin, nagsasawa tayo magpakain ng ating mga anak. Di ba, no? Nagsasawa tayo mag-alaga ng ating mga anak. Pero yung Diyos, kailanman hindi nagsawa sa atin. He never fails. And He will never fail you. Just always remember that. Amen. Ano mang problema meron ka ngayon, always remember that there is God who is merciful and full of compassion. Amen. I hope the message is clear. Tayo pong lahat tumayo, tayo pong manalangin. Dakilang Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Muli po nagpupuri kami at nagpapasalamat sa oras na ito, sa natapos po namin pag-aaral ng iyong salita. Thank you so much, oh God, for your word. Thank you for the message. Patuloy po palaguin sa puso at isipan ng bawat nakapakinig. Yung salamat po, ibinabalik po namin ang buong kapurihan sa iyang kalwalhatian. In Jesus' name, I pray. Tamang bahagi tayo, ginausap ng Panginoon sa mensaheng ito, ba't hindi tayo lumapit sa altar at makipag-usap tayo sa Panginoon? Just always remember God's compassion, God's mercies and compassion. Kung meron man tayong mga pagkukulang ngayon, bakit hindi natin ilapit sa Panginoon? Panginoon, po yung aking mga pagkukulang. Tulungan mo po ako, Panginoon. Make me a blessing. Make me a blessing to your ministry. Make me a blessing to all the people that surrounds me. Ano man gusto natin ilapit sa Panginoon, ilapit natin sa Panginoon. Pag-usap tayo sa Panginoon. Kay dakilang Diyos ang mapangyarihan sa lahat. Pumuli sa natapos po pag-ahayag ng mga salita. Thank you so much for your word. Thank you for the message at patuloy po itong palaguin sa puso at isipan ng bawat isa. At salamat po ng Diyos sa kabutihan mo po sa amin. Pagkaloob mo po ang pangangailangan ng iyong mga anak po ng Diyos. Umaasa po kami
na tinulog mo na nga po ang aming mga panalangin. Pinabalik po namin ang buong kapurihan ng kaluwalhatian po sa inyo at kung nakikita mong kayong kasalanan, bahit sa amin po sa isipan na ipatawarin mo po kami. Ito po ay aming dalangin na magpupuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. I hope meron tayong natutunan sa umaga ito. Amen.